morning po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo. Makipagkamayan po muna tayo sa ating 10 kalapit. 10 kalapit, makipagkamayan tayo. At mag-move forward na rin po tayo para yung mga susunod na darating ay hindi na ho tayo maaabala. Nahuhulog yung... Amen. Sige po, ating palakpakan ng ating Panginoon ngayong umaga. Ayan. So before we start, tayo po ay darako sa ating scripture reading. Matatagpuan po ito sa Psalms chapter 8 verses 1 to 9. Ito po ang sabi ng Bible, Lord, O Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory in the heavens. Through the praise of children and infants, you have established a stronghold against your enemies, to silence the foe and the avenger. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moons and the stars, which have set in place, what is mankind that you are mindful of them, human being that you care for them? You have made them a little lower than the angels, and crowned them with glory and honor. You made them rulers over the works of your hands. You put everything under their feet, all flocks and herds, and the animals of the wild, the birds in the sky, and the fish in the sea, and that swim the path of the seas. Lord, O Lord, how majestic is your name in all the earth. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Sige, pwede nating sambahin ng ating Panginoon ngayong umaga. Just open your mouth and utter praises, thanksgiving, worship, and adoration to our God. Hallelujah. Oh Lord, we exalt your name, Father. We worship you. We magnify your name, O God. Hallelujah. For you are worthy, O God, to be praised. Oh Jesus, hallelujah, hallelujah. Be enthroned in this place. Be enthroned in this place, O God. Hallelujah, hallelujah. Aming Ama, patuloy ka naming pinupuri, sinasamba, dinadakila, O Diyos, dahil Ikaw, Panginoon, ang Diyos na buhay. Ikaw ay Ikaw, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy aming binibigay ang amin pong pagpupuri, Panginoon, sa iyo. Ang amin pong pagdakila, O Diyos, sa inyo. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy naming hinihiling ang kapatawaran, O Diyos, sa mga kasalanan namin. Lord, we ask for the blood of Jesus to purify us and cleanse us. Ano man, Lord, ang nagawa namin, Panginoon, sa isip, sa salita o sa gawa, malaki o malait na kasalanan, Panginoon, bulgar o tago, Panginoon, Lord, forgive us, Panginoon, from all our unrighteousness, Lord God. At sa umagang ito, Panginoon, Lord, we pray for a pure heart, Panginoon. Isang pusong dalisay, isang pusong tapat, Panginoon. Handa, O Diyos, na sumamba sa kataas-taasang Panginoon. At sa umagang ito, Lord, minsan pa dalangin po namin ang pagsama po ninyo, Panginoon. Lord, we pray for the Holy Spirit, Lord God, to move, Lord, mightily in this place, Lord God. We welcome you in this place, Holy Spirit. We welcome you in this place, Holy Spirit. We welcome you in this place, our Heavenly Father. Lord Jesus, be enthroned, O God. Lord, let the pillar of clouds and the pillar of fire, let the rushing mighty wind and the tongues of fire, Lord God, to manifest, to fill this place in the name of Jesus. And your glory alone, and your presence alone, and your anointing alone, Panginoon, from the heavens, O God, to this church, to our hearts, to our homes, Panginoon. Lord, fill this place with your Shekinah glory. Fill this place with your power, Lord God. Even, Panginoon, ang mga nanonood, Lord God, sa live namin, Panginoon, sa online namin, Lord, they will feel your very presence, the Holy Spirit, Panginoon, in this place, in the name of Jesus, in the name of Jesus. At Panginoon, ngayong umaga, Lord, we bind all the works of the enemies in the heavenly places.
that no weapon formed against us shall prosper in Jesus' name. Lord, ang kalooban mo lamang ang mangyari, Panginoon. Lord, sa lugar na to, Panginoon, we pray for the blood of Jesus to cover this place. We ask, Lord God, for our angels to sing with us, to worship the King of Kings and the Lord of Lords. At ngayong umaga, ngayong araw na to, Panginoon, ikaw lamang, higit sa lahat, ang mapagpala po namin, Panginoon. Maibalik namin sa iyo ang pagsamba at ang pagpupuri, Panginoon. Salamat sa umagang ito. Patuloy, ikaw ang aming dinadakila, ikaw ang aming itinataas. Sige, ating sambahin ang ating Panginoon. Come on, hallelujah! Oh, Rashanda Rabasakaya! Rashanda Rabasikia Rabasikia! In the name of Jesus! Sakaya Rabababasikia! Lord, let your glory fall in this place! Let your anointed, Lord God, let your power, Lord, manifest in this place. Even, Lord, to your servant, Panginoon, na mag-speak ng word mo. Anoint him, Lord God. Anoint his lips, Lord God, in Jesus' name. And as we worship, Lord God, this morning, be magnified, be glorified. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. Church, minsan pa, pwede po ba akong makarinig ng isang napakalakas na palagpag para sa ating Diyos na buhay? Hallelujah! Oh, Jesus! Jesus! Lord, maraming salamat, Panginoon. Church, sabi ng Lord, sa Ephesians 1 verse 18, open the eyes of their heart and let the light of your truth flood in. Shine your light on the hope you are calling them to embrace. Reveal to them the glorious riches you are preparing as their inheritance. Hallelujah! Amen! Oh, Jesus!
Spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Holy, we cry, holy, hallelujah. Yes, you are God is here. Holy, we cry, holy, hallelujah. God is here. Holy, we cry, holy, hallelujah. God is here. Holy, we cry, holy, hallelujah. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Lord, Lord, buksan mo ang aming mga mata, Panginoon. Lord, buksan mo ang aming mga puso, Panginoon. Lord, we want to see you. Lord, we want to know you, Panginoon. Lord, gusto ko namin maranasan ngayong umaga, Panginoon. Oh, Jesus. Hallelujah, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. And pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of
want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Lord, we want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. And holy, holy, holy. And holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Lord, Panginoon, gusto ka namin makita, Panginoon. Lord, gusto ka namin maramdaman, Panginoon. Lord, gusto namin iparamdam rin sa iyo, Panginoon, na wala kang katulad. Lord, nakulang ang mga tula. Lord, nakulang ang mga salita. Kulang ang mga awit, ang mga pagsayaw. Lord, lahat ng ginagawa namin ay kulang dahil, Lord, dakila ka. Lord, dakila ka sa aming buhay, Panginoon. Lord, napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, at Diyos magpakailanman, Panginoon. Hallelujah, Lord. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo.
Sabihin mo kay Lord to. Lord, wala kang katulad. Lord, ikaw ang aming Diyos na manggagamot noon. Ang Diyos na manggagamot ngayon. Ang Diyos na manggagamot sa amin, Panginoon, sa future, Panginoon. Ikaw ang aming mabuting Diyos, God. Ikaw ang aming mabuting Diyos. Lord, Sa habang panahon, tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri, Panginoon. wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang Yes, Lord. Panginoon, wala kang katulad, Panginoon. Lord, yung kapayapaan, Panginoon. Lord, yung kagalakan, yung pagmamahal, Panginoon, na hinahanap namin sa mundong ito, Panginoon. Lord, walang tutulad sa pagmamahal mo, Panginoon. Walang tutulad, Panginoon, sa kapayapaang binibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, walang tutulad, Panginoon, sa kaligayahan na nararanasan namin, Panginoon. And Lord, I believe, Lord, that the joy of the Lord is your strength, Panginoon. Lord, mapaligaya ka lang namin, Panginoon. Lord, yun po ang kalakasan namin, Panginoon. Oh, Jesus. kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hanapin pa. Wala nang naiisip pa. Kundi mamalagi sa piling mo.
piling mo. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya naisin ang puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya naisin ang puso ko, kaya naisin ang puso ko, kaya naisin ang puso ko sa piling mo. Walang katulad ang ating Diyos. Hallelujah. Lord, wala kang katulad, Panginoon. Lord, wala na kaming hahanapin pa, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kapayapaan. Lord, kapayapaan ng aming mga isip, Panginoon. Lord, kaligayahan ng aming mga puso, Panginoon. Lord, hindi namin mahanap yun sa mundo eh. Lord, hindi namin mahanap yun, Lord. But Lord, mahanap namin dyan sa'yo, Panginoon. Lord, alam mo, Panginoon, sa araw na to, Lord, sa mga gabi, Panginoon, Lord, na hindi nakakatulog ang mga anak mo, Panginoon, dahil sa wala silang peace of mind, God. Lord, walang kaligayahan sa kanilang puso, Panginoon. Lord, binigay mo yun para sa amin, God. Lord, binigay mo yun sa amin. Lord, pinaranas mo yun sa amin, Panginoon. Lord, magulo ang mundo pero mahal ka namin. Lord, magulo ang mundo pero hinanap mo kami, Panginoon. Lord, magulo ang mundo, Panginoon. At Lord, pupurihin ka namin, Panginoon. Patuloy ka namin itataas. Patuloy ka namin papapurihan. Patuloy ka namin mamahalin at sasambahin, Panginoon. Lord, once again,
Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo, God. Lord, this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sige po, manatili po tayo nakatayo. At tayo po'y manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, O God, for this day. Lord, once again, O God, kami po'y dumudulog sa iyo, Panginoon. Lord, touch every heart, O God. Lord, that as we speak, O God, as I speak your word, O God, Lord, ikaw po ang makita. Ikaw po ang mangusap sa amin. Lord, ikaw po ang aming makita, Panginoon. Lord, kaluwalhatian mo, Panginoon. Lord, itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Hindi po ako, Panginoon, kundi ikaw. At Lord, nawa, O Diyos, Lord, bawat uhaw na puso, Panginoon, at uhaw na kaluluwa, Panginoon, continue, Lord, na i-feel mo ngayon pa lamang, O Diyos. At Lord, we have this faith, Panginoon, na meron kang gagawin ngayong araw na to, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, na nanatili po kaming tapat, Panginoon, magpakailanman, dahil tapat ka, O Diyos, sa buhay namin noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa iyo po nang binabalik ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, sa ating pong pag-upo, pwede pong pakikalabit yung katabi mo, sabihin mo, magandang umaga. Yan. At maganda ka sa umaga, gwapo ka sa umaga. Amen. Praise God. Parang may doubt po yung iba. Wala naman po. Amen. Praise God. Praise God, mga kapatid, dahil sa umagang ito, hindi aksidente na maririnig mo ang salita ng Panginoon. Amen. Hindi po aksidente na napunta ka ng HOP. Amen. Wala nag-invite sa'yo o may nag-invite sa'yo, but God directed you here because may purpose at may plano ang Diyos sa buhay mo ngayong araw na to. Amen. Praise God dahil isa ka sa bibiyayaan ng ating Panginoong Yesus ngayon. Amen. Isa ka sa makakahanap ng purpose ng buhay mo. If hindi mo pa alam, hindi pa klaro sa iyo yung purpose ng buhay mo, and now is the time na i-clear ng Panginoon yung purpose ng buhay mo. Amen. Isa ka sa makakatanggap ng pagpapala. Amen. Mula sa ating Panginoon ngayon. Hallelujah. And now, my question is this. Sa lahat po ng yon, ito po yung question. We will start in this question po. Do you obey God? Amen. Sumusunod ka ba o sumusunod ka ba sa ating Panginoon? Sinusunod mo ba ang ating Panginoon? O mas pinipili natin tahakin yung gusto natin o madali sa atin? Minsan po kasi, mas okay na yung madali lang. Doon na tayo. Huwag na tayo doon sa mahirap. Amen? Mas matimbang pa ang plano mo o ang plano ng Panginoon sa'yo. This day, sa umagang ito, atin pong aalamin, titignan, magre-reflect, if totoo nga ba na sinusunod natin ang ating Panginoong Yesus sa ating buhay. Tulad po ng ating pag-aaralan, ngayon, isa pong lingkod ng ating Panginoong Yesus. Ang pangalan po niya ay Noah. Amen. Sabihin niyo nga po, Noah. Amen. The man of obedient faith. Obedient faith. Ang ating pong text ay matatagpuan sa Hebrews 11, wherein naka-faith series po tayo. Hebrews 11, chapter 11, verse 7. Sabayan niyo po ako. In 1, 2, 3. By faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. Amen. Praise God sa kanyang salita. Dito po sa part na to, sa salita ng Panginoon, this is the story of Noah wherein God spoke to him. Nagsalita ang Panginoon sa kanya. Kinausap po siya ng Panginoon. Amen. Sino po dito kinakausap ng Panginoon? Amen. Ito po yung time kung saan kinausap po ng ating Panginoon ang kanyang lingkod, ang pangalan po niya ay Noah, sa paparating
na judgment o babala. Nagbigay ng babala ang ating Panginoong Yesus na may paparating na judgment. At itong judgment po na ito po yung baha. Ito po yung matinding baha na sasakop sa sanlibutan. Amen? Hindi po ba napakabuti ng ating Panginoong Yesus? Bakit po? Tandaan po natin to. Before pa lang mangyari ang mga bagay-bagay sa buhay natin, maganda man, pangit man, magkakasala ka man, mawala ka sa will ng ating Panginoong Yesus, wina-warningan ka na niya. First things first, meron siyang babala sa'yo. Alam mo kung bakit? Dahil mahal ka niya. Amen? Ganun na lang niya kamahal yung tao. Ganun ka na lang niya kamahal. Amen? At dito po sa part ni Noah, binigyan siya ng babala ng ating Panginoong Yesus dahil mahal niya yung mga tao. Ayaw niya na mag-suffer sila. Amen? Pero, atin pong itatakil mamaya, ano pong nangyari dyan sa story na yan? Ano po yung meaning ng Hebrews 11 chapter 7 na ating nabasa? Ang meaning po na ito ay inihanda ng ating Panginoong Yesus. Ito po ako, I believe po, no? Sabi po ng mga Bible scholars din po, sa research ko din po kagabi, na inihanda ni Lord si Noah para buuin yung ark. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Na with his capabilities, alam po ng ating Panginoon na hindi niya kaya yung barko na napakalaki. Amen? Yung arko na napakalaki, ngunit inihanda siya ng Panginoon. Ito po, sabi po dito, sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, binigyan ng babala si Noah. Warning sa mga mangyayari. Ito po yung matinding baha. Kaya kumilos siya ng may takot sa Diyos. Amen? Sabihin niyo nga po, takot sa Diyos. Minsan po kasi kumikilos tayo with our own desires. Amen? Pero si Noah po, kumilos po siya ng may takot sa Diyos. Inihanda niya ang arko sa kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. At sa pamamagitan nun, he condemned the world. Ito pong part ng condemn the world. Ito po yung time kung saan, di ba sinabihan po niya lahat ng tao na magkakaroon ng judgment, ng matinding pagbaha sa sanlibutan. Ngunit, oonti lamang po ang sumunod. Marami pong hindi sumunod sa babala ng ating Panginoon. And that way, si Noah po ay kinondemn niya ang mundo. Bakit kayo? Sinabi na nga ng ating Panginoong Yesus, ngunit hindi pa natin sinunod. Babalik po tayo sa katanungan, do you obey God? Amen. At siya ang tagapagmana ng katuwiran ayon sa kanyang pananampalataya. Amen. Ayon sa kanyang pananampalataya. And let's move on. Atin pong balikan sa Old Testament patungkol kay Noah. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng pangalan niya o ang Noah? Ang Noah's name po, ang ibig sabihin po niyan is comfort from curse. Amen? Ang ganda po, no? Comfort from curse. Ibig sabihin po, sa mga isinumpa, may kaaliwan. Amen? Dito pa lang po sa Talibao, kapag binabaha, sino pong naaaliw? Amen? Sino pong may mga baluto dito, di ba? O baha na naman. Amen? Ikaw yung merong Noah's spirit na hindi kami malulungkot, kundi kami magagalak. Amen? Ito po yung pinangalan kay Noah na ang ibig sabihin ay comfort from curse. Sa mga isinumpa ay may kaaliwan. Amen? In Genesis chapter 5, verse 29, sabi po dito, and he called his name Noah, saying, this one will comfort us concerning our work and the toil of our hands, because of the ground which the Lord has cursed. Ibig sabihin, yung purpose ni Noah ay nagampanan niya doon sa part
na kung saan binigay siya ng Panginoon sa generation na yon. Amen? Tinawag siyang Noah sapagkat aaluin niya ang tao mula sa gawa ng tao na isinumpa. Amen. Yun po yung purpose ng pangalan niya. At ano po yung malalaman natin, maaral natin sa buhay ni Noah? Number 1 is Noah found grace in the sight of the Lord. Noah found grace, favor in the sight of the Lord. In Genesis chapter 6 verse 8, ang explanation niyan sa Tagalog, nagustuhan ni Lord si Noah. In the millennial term, paborito ng Panginoon si Noah. Hello? Tayo po ba? Paborito po ba tayo ng Panginoon? Ang sarap po, no? Na paborito ka ng Panginoon. Amen? And like Noah, Noah found grace or favor in the sight of the Lord. Siya po ay paborito ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Number 2, because he pleases God. Noah pleases God. In Genesis chapter 6 verse 9, kung atin pong titignan, parehas po sila ni Enoch. Noah was a just man, perfect in his generation. Noah walked with God. Si Noah daw po, isa lang pong tao. Sabihin niyo nga po tao. Amen? Kagaya natin. But, they pleases God. He pleases God. And he walked with God. Katulad po ni Enoch. Ngunit, meron lang po silang pagkakaiba ni Enoch. Dito po sa part ni Noah, sa panahon ni Noah, ay may mangyayaring judgment. Sa part po ni Noah, may mangyayaring judgment. But, ang response po ni Noah, number 3, Noah obeyed God. Sabihin niyo nga po, obey God. Obey God. Noah obeyed God. He obeyed God. In Genesis chapter 6, verse 13, and God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. Ito po, ang ganda po nito. Ito na po yung part kung saan iniutos ng Panginoon, detalyado na siya po ay gagawa ng arko para sa sanlibutan. Make yourself an ark of gopher wood, make rooms in the ark, and cover it inside and outside with pitch. Yung pitch po na nasabi dyan, yun po yung mga pantagpe sa mga butas po, para hindi po pumasok yung tubig sa loob. Yan po yung pitch na nasabi po dyan. And every living thing of all flesh, bring two of every sort into the ark, to keep them alive with you. And they shall be male and female. And you shall take for yourself of all food that is eaten. And you shall gather it to yourself, and it shall be food for you and for them. Thus Noah did according to all that God commanded him. So he did. Amen? Detalyado po na sinabi ng Panginoon, O Noah, and ganito mo gagawin ang barkong yan. Amen? Ganito yung size, ganitong kalaki. Amen? And with that, sabi dito, according to all that God commanded him, so he did. Noah obeyed God. With every detail na sinabi ng ating Panginoon, kung paano palang ayusin o i-create yung barko, ay kinreate ni Noah with every detail din ng pagsunod niya sa Panginoon. Amen? Sa pagsunod ni Noah sa ating Panginoon, ito po ay nagdulot ng magandang epekto. Amen? Magandang epekto sa buhay niya at sa kanyang pamilya. Ngunit, alam niyo po ba, that they are just 8 people inside of the Noah's Ark.
8 people lang po sila. Alam niyo po si Noah, kasama po niya yung kanyang asawa at ang kanyang anak at kanyang mga magulang. Mga manugang. Sorry po. Yan. Yung mga yun po yung mga kasama niya sa barko. Yung iba ay hindi sumama. Hindi naniwala. Hindi sumunod. Pakitapik nga po ulit yung katabi mo. Sumunod ka. Amen. Kung ayaw po niyang patapik, pakiyugyog, sumunod ka. Amen. Praise God. It's time for us to obey God. Amen. Wala na pong pabanjing-banjing, sabi nga po nila. When God ordered, we obeyed. Amen. Kapag si Lord na nagsalita, walang pasintabi, go. Amen. Praise God. Noah pleases God. Number 3, Noah obeyed God. And number 4, Noah was saved and preserved by God. Sa kanyang pagsunod, si Noah po ay na-save. At ang kanyang pamilya. At na-preserve po sila doon sa curse na ginawa ng Panginoon. Doon sa curse at nagkaroon na dulot, doon sa curse na yon, nagkaroon ng judgment. At sila po ay na-preserve. Amen? Ito pong kagandahan. Sa part po na to, si Noah po na-save and preserved by God. Amen? Dahil po sa kanyang pagsunod. Tayo po, if tayo po ay sumunod sa ating Panginoon, you will also save and preserve from sin. Amen? Hindi ka na magkakasala. Hindi ka na magsasuffer. If we obey God, hindi ka na magsasuffer. Hindi ka na makakaranas ng sadness sa buhay mo. Hindi ka na makakaranas ng kasakitan sa buhay mo. If we first obeyed God. Amen? Kung una pa lang, sumunod na tayo sa Panginoon. And number 5, Noah was remembered by God and the waters went down. Nung 150 days, napalutang-lutang yung barko. Hindi ko po alam kung ano po yung feeling ni Noah, pero nilagay ko na lang po yung sarili ko sa panahon na yon, na 150 days na palutang-lutang yung barko. At problema ni Noah, Lord, ang laki ng dulot, epekto nito. Malaki yung tubig. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Amen po. Pero sabi ng Bible, naalala ng Lord si Noah at bumaba ang tubig. Amen? In Genesis chapter 8 verse 1, atin pong basahin. Then God remembered Noah and every living thing and all the animals that were with him in the ark. And God made a wind to pass over the earth and the waters subsided. So it came to pass that at the moment of 40 days, that Noah opened the window of the ark which he had made. Then the dove came to him in the evening, and behold, a freshly plucked olive leaf was in her mouth, and no one knew that the waters had receded from the earth. Kapag naalala ka pala ng Lord, may mangyayaring himala. Amen? Like Noah, God remembered him. Si Lord po, inalala niya si Noah. And the water subsided. Yung napakalaking problema mo, na iniisip mo wala ng solusyon, aalalahanin ka ng Panginoon. Amen? Ang ganda po ng prayers natin na, Lord, remember me. Sino po dito, every prayer niya, Lord, remember me. Amen? Sinasama niyo po yung Lord, remember me in times of trials, in this situation. Remember my family. Remember my loved ones. Amen. Remember me, Lord, sa panahon na hindi ko na kaya. Sa panahon na pagod na ako. Sa panahon na lugmok na ako. At hindi ko mahanap kung ano yung solusyon. Lord, remember me. Ang ganda pong panalangin, no? The Lord, remember me. Ang ganda po, dito po sa part na, remember me, O Lord. Alam niyo po, tiniyak
ni Hezekiah yan. Sabi po niya, remember me. Alam niyo po, binigyan siya ng 15 years extension ng kanyang buhay. Amen? And even Rachel, sabi niya, remember me, Lord. Siya po ay nabuntis. Si Hannah, Lord, remember me. Siya po ay nabuntis. Yung magnanakaw doon sa cross, na naghihingalo na, Lord, remember me when you came to your paradise. God also remember him. Ang sabi ng Panginoon, isasama kita sa paraiso. Hello? Ang sarap po pala i-remember ng Panginoon. Ang sarap po pala sa feeling na maramdaman, na malaman, na naaalala ka ng Panginoon, na kung feeling mo walang nag-aalala sa'yo, na feeling mo walang nagmamahal sa'yo, hello? Ang Diyos kumakatok sa puso mo. At sinasabi niya, anak, naaalala kita. Papasukin mo ulit ako. Mahal na mahal kita. Amen. Very grateful, napaka-grateful po natin. Alam niyo po kung bakit? Because we hear the word of God. Marami pong kabataan, marami pong nation na they are very, masyado po silang nagsisik ng word of God kasi bawal sa nation nila. Pero tayo, we are free para basahin ng Biblia. Para magpakalalim, para alamin kung sino siya sa buhay natin. Kung sino siya sa buhay natin. We are free to read the Bible. And let's take the opportunity of it, the most of it, para kilalanin si Lord. Amen po ba? Hallelujah. If God remembers you, miracle will take place. Amen? Kapag na-remember ka ng Panginoon, yung milagro ng Panginoon mangyayari. Magaganap. Lord, kagalingan. Amen. Hallelujah. Lord, provision. Amen. Amen. Lord, promotion. Amen. Lord, salary increase. Amen. Lord, salvation ng family ko. Amen. Praise God for that. Alam niyo po, napakaganda na isipin na mahal ka ng Panginoon. Napakaganda ipagtanto na oo nga, no, nare-remember ako ni Lord. And God remembered Noah. Bumaba at nawala ang tubig. Ang kanyang problema. Hallelujah. And let's move on. Atin pong isa-summarize lahat ng nangyari sa buhay ni Noah. Number 1 is Noah was preserved by grace. Preserved by grace. Maganda po na every time na tayo po'y mag-i-start sa buhay natin, na ang ating starting palagi, na oo nga, no, it's all by His grace. Dahil sa grasya ng Panginoon. Wala ako dito kundi dahil sa grasya ng Panginoon. Wala ako sa ganitong situation, wala ako sa part ng karangyaan na ganito. Wala akong business ngayon, kundi dahil sa grace ng Panginoon. Wala ako sa pagiging manager ko ngayon, kundi dahil sa grace ng Panginoon. Wala akong business ngayon, kundi dahil sa grace ng Panginoon. Wala akong work ngayon, kundi dahil sa grace ng Panginoon. Wala akong mga anak ngayon, kundi dahil sa grace ng Panginoon. Amen? Maraming dapat ipagpasalamat sa Panginoon. At dahil yon sa grasya ng Panginoon. Amen? Lahat po na nangyayari sa buhay mo, dahil yan sa grasya ng Panginoon. Not by our own effort, but by the grace of God. Amen? Hindi sa kaya mong gawin at kung anong meron ka, but because of He loves you. And it's all by His grace alone. Kung bakit meron ka niyan. At kung bakit andyan ka. Amen. Wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Panginoon.
Amen. It's all by His grace alone. And we are not qualified. Alam niyo po ba na we are not qualified? Hindi po tayo karapat dapat tumanggap ng mana, ng lahat, ng karangyaan. Actually, ng salvation. Hindi po tayo karapat dapat ng pagmamahal ng Panginoon. Hindi po tayo karapat dapat. Pero dahil mahal ka niya, mahal niya ang tao, binigay niya ang kanyang biyaya para ma-save ka, para ma-preserve ka. Amen. Hallelujah. Praise God. Sa kanyang biyaya, tinanggap niya tayo. You're not even qualified, but it's all by His grace alone. Genesis chapter 6 verse 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. And number 2, Noah was preserved by faith. Amen. Dahil po sa kanyang pananampalataya. In Hebrews chapter 11 verse 7, nang dahil sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, sumunod siya. By faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear. Siya po ay sumunod na may takot sa Panginoon. Sumunod tayo. Amen. Sumunod ka. Kahit gaano kahirap yung mga bagay-bagay, yung mga bagay na dumarating sa buhay mo, sumunod ka pa rin sa Panginoon. If going to church is burden for you, ngayon po, gusto ko po sabihin sa inyo, hindi po burden ang pagpunta ng church. It is a blessing. It is the faith you have na kayang gawin ng Panginoon kung ano man yung dinadalangin mo. Pagpunta ng church, ay, pera na naman. Pag-invite ng church, ay, after nito, pagpakain na naman ako. Hello po. Ang pag-invite sa church, pagpunta sa church, hindi po siya burden sa atin. Kundi ito po ay blessing sa atin. Alam niyo po kung bakit? Dahil naibibigay mo, na ilalapit mo yung mga tao sa Panginoon. Amen? And even you, may mga bagay na hindi ka alam. May mga bagay na kung paano kumilos si Lord sa buhay ng iba. Ganito pala. Ganito pala yung pagkilos ni Lord sa church namin. Sa HOP. Amen? Sa buhay ng leader ko. Sa buhay ng pastor ko. Sa buhay ng kapwa servants ko. Amen? You will be amazed kung paano kumilos ang Panginoon. And with that, di ba, magpapalakasan din kayo. The purpose of the church is for us to have fellowship, to take care of one another. Amen po. And Noah was preserved by faith. Nang dahil sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, sumunod siya sa Panginoon, nang may takot sa Panginoon. And number 3, Noah was preserved by righteousness. In Ezekiel chapter 14, verse 14, basahin po natin, even if these 3 men, Noah, Daniel, and Job, were in it, they could save only themselves by their righteousness, declares the sovereign Lord. Dito po sa part na to, nabanggit pa rin ng Panginoon kay Ezekiel ang pangalan na Noah. Na-remember ni Lord ang pangalang Noah at nabanggit niya kay Ezekiel. Sabi niya, kung andito lang sila Noah, Daniel at Job, sila ay naligtas sa kanilang pagiging matuwid. Amen. Sila po ay naging righteous in front of God. Itong righteousness po na ito, hindi po ito yung self-righteousness. Yung, matuwid ako. Gumagawa ko ng ganito. Sinusunod ko yung prayer and fasting namin. Wala akong mintis. Amen. Hindi po yun. Hindi po yung self-righteousness yung sinasabi dito. Kung dito po ay divine righteousness. Ito po ay galing sa Panginoon. That even wala ka sa public, you are in the private area, righteous ka pa rin kay Lord. Malayo ka man,
sa leader mo, dahil nasa mission ka, righteous ka pa rin kay Lord. Amen? Malayo ka man sa mga tao na alam mo na nakakatulong sa'yo. Minsan kasi dumadaan sa part po na ganun. Righteous ka pa rin kay Lord. Amen? Righteous pa rin tayo kay Lord. It is a divine righteousness from the Lord. Atin pong isa-isahin. Muli yung pagkakasunod po nito. Number 1, it is preserve si Noah by grace. And number 2, na-preserve si Noah by faith. And number 3, na-preserve si Noah by righteousness. And by grace, through faith ni Noah, out of that is yung righteousness niya sa Panginoon. Ang next po ay Noah was preserved by his obedience to God. Na-preserve po si Noah dahil sa kanyang pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Amen. In Genesis chapter 6 verses 22. Verse 22. Thus did Noah, according to all that God commanded him, so did he. Dito po yung part kung saan, sabi ng Panginoon, ito yung utos ko, anak. Ito yung utos ko sa'yo. And Noah did what God said to him. Kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanya. He obeyed God earnestly. He obeyed God fully sa kanyang buhay. Amen? Many of us, mas pinipili po natin mag-sacrifice kaysa mag-obey. Hello po. Okay na lang, mag-sacrifice na lang ako kaysa sa mag-obey. Sabi po sa 1 Samuel chapter 15 verse 22. Obedience is better than sacrifice. Amen? Mas okay daw na mag-obey ka kaysa sa mag-sacrifice. Why? Dahil we will be free from sin. Maiwasan natin ang kasalanan. We will be free from sufferings na dulot ng hindi mo pagsunod sa ating Panginoong Yesus. And we will be free from sadness. Amen? Kaya tayo, mga kapatid, sumunod po tayo. Sumunod ka sa Panginoon. It's time for us na sumunod sa Panginoon, na hindi na lamang, Lord, mag-sacrifice na lang ako, andyan naman si pastor, andyan naman sila na mag-speak, mag-evangelize. Hello po. Sumunod po tayo kung ano po yung inuutos ng Panginoon. Amen? And in every areas po ng ating buhay, sumunod po tayo sa ating Panginoon. Amen? Kung ano po yung sinasabi ng Panginoon sa inyo, pakinggan po natin. Sundin po natin. Amen? Si Noah po ay na-save at na-preserve. By grace, by faith, by righteousness, and by obedience. And like Noah, God is raising up an army of preservers in the last days. Do you believe that we are in the last days? Amen? And God is redirecting or directing the church into a revival generation. In the end time generation. Kaya nga, every time na nagpapatawag si Bishop, merong ganitong seminar. Amen po. We are so blessed dahil tayo po ay nilalagay o nire-realign ng ating Panginoon sa end time revival. Na kung saan tayo po'y hahayo, tayo po'y gagamitin ng Panginoon. Hindi lang po tayo na-save, kundi tayo po'y magiging asin sa bawat pinalalagyan po natin. In Luke chapter 17 verse 26. And as it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. Ang sabi po dito kung paano po yung nangyayari sa part ni Noah, ganun din daw po yung mangyayari pag darating ang ating Panginoong Yesus. Pakikalabit po yung katabi nyo. Pasabi nga po, are you ready?
Pakiyugyug po kung hindi nakikinig. Are you ready? Amen. Are we ready? We are ready. Amen. We are ready to take up the sword. Amen. At ito pong part na to, tayo po ay inialin tulad ng Panginoon sa asin. Ang asin po ay nagpre-preserve. Amen. Nagpre-preserve ng mga ulam, isda, upang di mabulok. Amen. Tulad po ng generation na ito. Gagamitin kanya para i-preserve ang mga taong di pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. Gagamitin kanya para maging asin, para i-preserve yung classmate mo, yung kapwa mo, katrabaho mo, yung mga empleyado mo, amen, yung manager mo, yung mga nasa taas mo, yung mga nakakasalamuha mo, i-preserve mo sila. Gagamitin ka ng Panginoon para hindi sila mabulok. Amen? Alam niyo po, merong isang story. Isang story po kung saan na-bless po kami during our camp po sa provincial wide po. May isa po nag-story doon, isang camp leader po namin, hindi ko po nakuha yung video, pero ang sabi po niya doon, merong isang 4 years old na bata. Alam niyo po ba na kumikilos ang Panginoon sa bata ngayon? 4 years old na bata po. Grabe po yung every prayer meeting, andun po siya. Every Sunday service, andun po siya sa harap, nakikinig. Tatay po yung pastor niya. 4 years old po ah. Di ba tayo po nasa Sunday school, di ba? Pero siya mismo, sabi niya, no. Pipilitin talaga niya na makikinig sa tatay niya. Makikinig ng Word of God. And every prayer meeting, nag-kneel down siya. Umiiyak sa Panginoon. Hindi ko alam kung ano iniiyak niya pero Lord, gusto ko makausap itong batang to. Amen. Amen. Iniiyak niya kay Lord. Umiiyak siya sa Panginoon. 4 years old yung batang yon. At grabe yung pagmamahal niya sa Panginoon. Alam niyo po, nag-lay hands din siya ng may mga sakit. Nagpipray siya ng may sakit. Nagpipray siya ng gustong masave. Every ministry, nagpipray din po siya. Ang Diyos po ay kumikilos sa mga batang ngayon. Grabe po yung pagkilos ng Panginoon. Ngunit nakakalungkot po din. May nalaman din po ako, no? Ito po ay isa po sa ka-chaplain po natin. Nasabi po nila, meron daw po isang namatay na bata dito sa Talibao. At knowingly, sabi po doon, namatay daw po yung bata. 4 to 5 years old din po yung bata dahil po sa kapabayaan ng kanyang magulang. Amen? If we remember po, yung 3 klase ng pamilya, lagi sinasabi ni Bishop, yung unang pamilya po, yun po yung pamilya kung saan wala na talaga yung magulang. Yung nanay at tatay as in wala na. They pass away. Pangalawang pamilya po, andyan yung magulang nila, ngunit nasa malayong lugar para magtrabaho, para maghanap buhay. At yung last na pamilya naman, present yung magulang, yung nanay at tatay, andoon sa isang tahanan, sa isang bahay. Ngunit hindi maramdaman yung presensya ng magulang. Hindi maramdaman ang pamilya. Hindi maramdaman ang pagmamahal. Saan po tayo doon? Amen? And in this generation, that God is raising up an army of preservers, we need to be ready. Amen? Dapat tayo maging handa. Pakitignan nga po yung katabi mo. Sabihin niyo po, may kwenta ka. Gagamitin ka ni Lord. Amen? Come on. Gagamitin ni Lord yung katabi mo. If feeling mo may kakulangan sa Kanya, gagamitin niya ng Lord. Amen?
Kung anong talent meron ka, gamitin mo para kay Lord. Amen? And this generation na sinasabi ng Panginoon, na nire-raise up niya, they are pleasers of God and not men. They are pleasers of God and not men. They are not after the fame. Hindi po sila after ng pera, hindi po sila after ng fame, hindi po sila after ng kung anong katanyagan na nagbibigay sa kanilang ini-inherit. Hindi po sila after doon. Itong generation na to ay ipiplease ang Panginoon. They are pleasers of God and not men. Itong generation na to na i-raise up ni Lord ay walang ibang focus kundi yung plano ng Panginoon sa buhay niya. Walang ibang focus kundi yung gagawin ng Panginoon, yung misyon ng Panginoon, yung inilaan ng Panginoon, yung kalooban ng Panginoon sa buhay niya. They are pleasers of God and not men. Hindi po ang tao, kundi ang Diyos sa buhay natin. In my conclusion, number 1 po is, sige po, pleasers of God and not men. In Acts chapter 5, verse 29, but Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. We ought to obey God rather than men. If feeling mo, yung pagpunta ng church ay dahil lang susundin mo yung pastor mo, mali po. Pupunta ka ng church dahil mahal mo ang Panginoon. Pupunta ka ng church dahil gusto mong i-worship ang Panginoon. Not men. Hindi po dahil sa tao, kundi dahil mahal mo ang Panginoong Yesus. Hello po. Galit na po ba kayo? Pupunta po tayo ng church dahil mahal natin si Lord. Amen. Magsiserve ka dahil mahal mo si Lord. You will share the gospel hindi dahil sinusunod mo si pastor, kundi dahil command ni Lord yun sa'yo. Amen. We are pleasers of God and not men. Number 2, practitioner and preacher of righteousness. We are not just preacher. Hindi lang po tayo nagsasalita, hindi lang po tayo nagsasabi, kundi practitioner din po tayo. Ipinapractice po natin kung ano po yung sinasabi natin. We walk what we talk. Amen po. Kung ano po yung sinabi mo, gawin mo. In 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word, be ready in season and out of season. Sabi niyo po, in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. Ibig sabihin, you will endure whatever it takes. Amen? Be practitioner and preacher of righteousness. Kung feeling mo, meron po ako isang nakausap na kabataan po, no? I-share ko lang po. Tay, sabi po niya, Tay, sa basketball po ba, masama po ba yung pustahan? Sabi niya. So, that time po, katatapos ng encounter, so sabi niya, Tay, ayoko na magkasala. Ang ganda po ng sabi niya, ayoko na magkasala. Gusto ko umiwas, sabi niya. So, sabi niya sa akin, nag-chat po siya sa akin, Tay, inaalok po ulit ako para pumunta ng basketball court para mag-basketball at may pustahan. Sabi niya, iiwas po ba ako, Tay? Ano sa tingin mo, nak? Sabi ko sa kanya, opo, Tay, hindi na po ako maglalaro. Alam niyo po, minsan po sa buhay natin, mas maganda po umiwas kung hindi natin kaya na maglaro lang nandoon, di ba? Parang sa basketball po. Iiwas tayo at maging righteous in front of God para hindi magkasala. Amen? Like Joseph,
Alam niyang hindi niya kaya siya po ay tumakbo. Amen? Kung hindi mo kaya, harapin ang kasalanan, ang dyablo, ang satanas. Umiwas ka na lang. Amen? Iwasan natin. Amen? If merong reunion at merong inuman, mga tatay, hello po. Yan po, hello po mga tatay. May inuman at andyan na naman, di ba? Naka-ready na lahat. If kaya po natin iwasan po natin. Amen? Iwasan po natin para sa Panginoon. Dahil mahal natin ang Panginoon. Dahil binago ka niya in the first place. Binago ka niya in the first place. Amen? The old has gone, the new has come. The old has gone, the new has come. Number 3 na atin pong matututunan is, sige po, they will enjoy God's thoughtfulness. Ma-enjoy natin yung thoughtfulness ni Lord. Yung palagi kanyang iniisip. Amen? Palagi kanyang minamahal. Mararamdaman mo yun eh. When you are walking in righteousness, Lord, thank you. Lalakad ka lang, may kipag-usap ka kay Lord. Lord, salamat sa paghinga. Salamat sa hangin. Di ba? Alam niyo po, in this part po, no, like David, sabi po niya, Lord, who am I that you are mindful of me? Sino ako para isipin mo? Hindi naman ako karapat-dapat. Hindi ako qualified para makatanggap ng blessing mo, ng pagmamahal mo. Pero sino ako para mahalin mo at isipin mo? Amen? Nagkasala siya eh. Sino ako, Lord? Pwede mong tanungin yan ngayon kay Lord. Sino ako para isipin mo? Who am I that you are mindful of me? In Genesis chapter 8 verse 1, but God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark. In Psalms chapter 8 verse 4, what is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you visit him? Sino ba tayo para isipin ng Panginoon? We are not qualified. At dahil yon sa pagmamahal ng Panginoon, kaya ka iniisip ng Panginoon, kaya ka minamahal ng Panginoon, dahil yon sa grasya ng Panginoon, kaya ka magaling ngayon, kaya ka andito ngayon. Dahil yon sa grasya ng Panginoon, kaya ka na-promote, kaya ka may work ngayon. Amen. Kaya ka may business ngayon, kaya ka may pamilya ngayon. Dahil yon sa grasya ng Panginoon. Dahil yon sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. We will enjoy God's thoughtfulness. Hallelujah. Number 4 is, they will connect the old and the new generation. Sa part po ni Noah, nagkaroon po ng generation to generation experiences. Pre-Diluvian and post-Diluvian generation. In Isaiah chapter 6 verse 8, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Then I said, here am I, send me. And he said, go and tell these people. God is connecting the lost back to God. Yung nangyari po sa part ni Noah, na meron po silang na-receive na command ni Lord ng pagmamahal ng Panginoon. Dala-dala po nila iyon hanggang sa bagong generation. 8 lang po sila na nasave. And after that, new generation come. Bagong generation po yung mag-recreate ulit ng new generation.
And at that time, sabi niya dito, also I heard the voice of the Lord, like Isaiah, saying, whom shall I send and who will go for us? Sino po ba? Ikaw yon. Tayo yon. Amen? Kung sino yung isi-send ni Lord, hindi na po tinatanong yan. Amen? Ikaw na nakakarinig ngayon, ikaw mismo, isi-send ni Lord. Isi-send ka ni Lord sa workplace mo. Isi-send ka ni Lord sa community mo. Sa family mo. Amen? And go and tell these people sa kabutihan ng Panginoon, kaluwalhatian ng Panginoon. I-preach mo. I-share mo. I-share mo yung love ni Jesus. Amen? And lastly po, connecting the Christ, the head, to the church, His body. Ito pong part na po ito, no? Kung atin pong titignan, yung bawat churches po sa atin, dito po, sa ating lugar, sa Pilipinas, sa province po natin, at maging sa Calasiao, God is uniting the body of Christ. Amen? Para magkaroon ng one purpose, magkaroon ng puso na walang iba kundi yung puso na tinitibok ni Kristo. One movement for Christ. Colossians chapter 1 verse 18, and He is the head of the body, the church, who is beginning, the firstborn from the dead, that in all things He may have the preeminence, and not holding fast to the head, from whom all the body nourished and knit together by joints, ligaments, grows with the increase that is from God. Kung meron po tayong mga kapwa-servants, kapamilya, na hindi po natin nakakausap, na feeling mo ang layo-layo mo, that you are not okay kapag kasama siya, o meron kang concern sa kanya, alam niyo po, God is connecting us once again. He is a God of restoration. He is at work in His church. Lahat ng mga tao na hindi okay dati, pinag-aayos. Lahat ng tao na may kagalit, pinag-aayos. Ito po yung purpose ng Panginoon. Sa ating nabasa. May mga parte sa buhay natin, sa pamilya natin, hindi natin makausap yung magulang natin, kapamilya natin. Inaayos ng Panginoon to. He is at work in the church. You are the church. Last na po. Connecting the fathers to their children. In Malachi 4, chapter 5, behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he will turn the hearts of the father to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Ito po yung part na i-restore din po ng Lord. Yung relationship between your father and you, your mother and you. Alam niyo po, isa po sa natutunan ko, when obeying God, kahit masakit, obey pa rin. Kahit may mga parte na mahirap, obey pa rin. If we think na yung ino-obey natin, like our Father, that they don't deserve, no, they deserve it. God commanded it.
Honor your father and your mother. Honor your parents. If andun ka sa situation na hindi mo ino-honor sa mga plano mo, yung parents mo, honor your father. Honor your mother. Honor your parents. Ganun din po sa magulang. If feeling nyo, hindi po open yung anak nyo sa inyo, pray for your child. Kausapin nyo po nang hindi po may galit. Kausapin nyo nang may pagmamahal. Ask them. Love them. Pray for them. Every day. Every night. Pray for them. Ito po, we are in the end time generation. Wala pong ibang plano ang Panginoon, kundi i-restore lahat ng wasak. I-restore lahat ng naalis. Ibabalik ng Panginoon sa original design niya sa'yo. If feeling mo yung pangarap mo naalis na, nawala na, yung work mo nawala na, God will restore it. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. And the future. Church, sa ating pag-obey kay Lord, may suffering man, we will obey whatever it takes. We will obey God, the Most High God, who created us, because we love Him. We love Him. Tayo po'y tumayo. Sa atin pong pagtayo, it is a sign of faith. It is a sign of faith. Holy Spirit, we humbly come before you, Lord. Hear the hearts of men. Pakinggan mo po yung puso ng mga taong sabik sa iyo, Panginoon. Lord, we, your people, Lord, we are here right now, God. We ask for your presence. Your presence in our midst, God. Lord, touch every heart, God. Touch every heart, Lord. Speak to us, God. Speak to us, Lord. And Lord, remember us, Lord. Remember us this time, Lord. Itong moment na to, Lord, remember mo kami, Panginoon. Remember mo kami, Panginoon. Lord, andito kami sa suffering na to. Lord, andito kami sa situation na to. Lord, andito kami sa problem na to. Lord, remember us. Save us. Lord, preserve us once again, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, pwede po ba itaas natin ang ating kamay? The sign of surrendering to God. Holy Spirit. Hallelujah. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back.
Sige po. back. Gawin mong love song ito kay Lord. No turning That this time, Lord, back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Come on, church. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord. Once again, Panginoon, for the gift of life, Lord, na binigay mo sa amin. Lord, right now, hear your people, God. Hear your people once again, God. Lord, dalangin ko po, Panginoon. Lord, na i-feel mo ang bawat puso, Panginoon. Lord, nabigyan mo, Panginoon, ng bagong pag-asa. Bigyan mo, Panginoon, ng bagong open door, Panginoon. Magpakilala ka sa kanila, Panginoon. Kung sino ka, Panginoon, sa buhay nila. Panginoon, like Noah, it's by your grace, by your faith, by our faith, Panginoon, you preserve us, Lord. You preserve us, God. Lord, I pray, God, sa bawat isa, that continually, oh God, speak to us every day, every night, God. Ma-obey ka namin, Panginoon. Ma-obey ka namin, Panginoon. Kahit wala po kaming kasama, Panginoon, we will obey you, Lord. Kahit mahirap, Panginoon, we will obey you, Lord. Because the joy of the Lord is our strength, Panginoon. Lord, makakatagpo kami, Panginoon, ng himala, O God. Ng himala, Panginoon. Ng kagalingan, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, provision. Lord, we pray, O God, restoration, Panginoon. Right now, Panginoon, intentionally, Panginoon, we are your people, Lord, seeking for more of you, more of you, more of you sa buhay namin, Panginoon. We obey you, Lord, fully, O God. And Lord, this life is for you, God. Gamitin mo, Panginoon, para maging asin kami, Panginoon, sa bawat area, O God, kung asan kami, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, para maging effective, O God. Effective na sabihin, para ipagsabi ang good news na ginawa mo sa buhay namin. And we thank you, Lord, for a changed life, for a changed heart, Lord. We thank you, Father. We thank you, Lord, for your love, for your grace, O God, and for your outmost presence, God, in our midst. Maraming salamat, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, sa grasya. Salamat, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, sa pagmamahal na walang katulad, Panginoon. Sa pagmamahal na kayang gawin ang lahat ng bagay, Panginoon. Na kayang gawin ang imposible at gawin posible, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan mo. Lord, we turn back, O God. Lord, lahat ng gawa ng kaaway sa buhay namin, inaalisan po namin ito ng bisa. Lord, inaalisan po namin ito, Lord, ng lahat ng gawa ng kaaway, pinupurit namin ito sa pangalan mo, Panginoon. Lord, kapangyarihan mo. Lord, pagmamahal mo ang aming maranasan, Panginoon. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit, be enthroned, God. Be enthroned, oh God. Be enthroned, Lord. Be enthroned sa bawat areas ng buhay namin. Muli, Panginoon,
Nawa, O Diyos, na pasaya ka namin. At Lord, patuloy ka namin pasasayahin, Panginoon. Bawat minuto, bawat segundo. Salamat, Panginoon. Patuloy kami magpapasalamat sa kagalingan, sa buhay. Lord, sa bagong pag-asa, sa bagong buhay na bigay mo. Lord, may this life, O God, live out, O God, with a purpose, O God, na binigay mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil nakatagpo kami, Panginoon, ng Diyos at Ikaw yon, Panginoon. Jesus, Jesus, Jesus. We adore you, Lord. We bring back all the glory. Praises into your name. We glorify you. We love you, Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, palapakan po natin si Lord. Hallelujah. He deserves all the praises. Amen. Praise God po. At this juncture, tayo po ay dadako sa ating offertory. Sige po. I will give you 3 minutes to prepare your offertory po. And tithes sa ating pong Panginoon. Amen po. Handa na po ba ang lahat? Amen. Upang maghandog sa ating Panginoong Jesus. Amen. Like Noah po, no? He has faith. Meron po siyang pananampalataya. Meron po siyang pananampalataya. Number 2, he obeyed God. Amen. He obeyed God fully. At yung obedience na yon nag-create ng napakagandang epekto sa kanya at sa kanyang pamilya. And right now, we will obey God through our tithes and offering. Amen po ba? And kung sinasabi ng Panginoon, anak, ibigay mo lahat. Ang hirap po, no? But we must obey God. Anak, ilan na pa yung adyan sa'yo? Ilan yung tithes mo? 100,000 yung ano po, yung profit ko po this month. Amen? So, give your tithes, anak. Amen? Let us test God. Amen? With our wealth. Amen po. Sige po, atin po itaas ang ating mga kaloob. And let us have faith in it na kayang gawin ng Panginoon. Whatever our prayers. Hallelujah. Sige po. Let us pray. Heavenly Father, Jesus, Holy Spirit, we thank you once again sa aming narinig na salita, Panginoon. Lord, magmutawi sa aming mga puso, sa aming isipan, Panginoon. Sa after service, Panginoon, that we will carry your word, Panginoon. And Lord, sa part pong ito, that we will give tithes and offering to you, Panginoon. Lord, nawa itong tithes na to, itong offering na to, Panginoon, malugod ka namin. Malugod ka namin, Panginoon. Mapasaya ka namin, Panginoon. Lord, we want to obey you. And we have this faith, Panginoon, because we love you, Jesus. Lord, we offer to you, O God, these tithes and offering, Panginoon, with a joyful heart, with a cheerful heart, Panginoon. Lord, salamat sa katagumpayan. Salamat, Lord, sa madaming investors na darating, O God, sa bawat businesses, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa promotion, O God, na nag-aantay sa amin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa salary increase, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord, sa protection, O God, namin, Panginoon, ng pamilya namin, Panginoon. Lord, salamat, Lord, that you will provide, O God, ng 1 year, O God, na darating sa buhay namin, O God. You will provide it, O God, O God. We thank you, Jesus. Lord, we obey you, O God, sa tithes na to. Salamat, Panginoon. We bring back, O God, what you have and what's due to you, Panginoon. We bless your name. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Amen. Praise God. Thank you so much po, Pastor Jeremiah Tuliao, for that powerful message from God, for reminding us that even though we are not qualified, diba, by the grace of God, we were preserved and made preservers. Through faith, we are made righteous so that we can obey the will of God in our lives. So ngayon naman po, dadako po tayo sa ating mga announcement. Amen. Ayan, thank you po ulit. Thank you very much for your continued support and contributions po sa ating church. Now you can send your tithes and offering sa ating pong GCash. Pwede nyo pong scan yung QR code natin and yung number po ay naka-flash na po sa ating screen. Ayan po. Next po tayo. Ayan, so sabi po sa Philippians 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. So, every Friday po, there is power pag we pray in unity. So, sama-sama po tayong Amen. umattend sa ating prayer meeting, 6 p.m. to 7:30 p.m. po. And also, every last Friday of the month, 5:30 p.m. po ang ating anointing service. So, everyone po is encouraged to attend our prayer meeting and anointing service. All right. Next po, we would like to highlight our iConnect. Lahat ng kabataan magsabi ng Oh, wow! OWA! So, I-connect po every Thursday, 5:30 p.m. Dito po yan sa GCF House of Prayer Talibao. So, lahat ng mga kabataan, sama-sama tayong pumunta. And yung mga magulang po, payagan po natin ang ating mga anak na umattend dahil grabe po ang ginagawa ni Lord sa buhay ng ating mga kabataan. So, I-connect, be connected, be connected. Stay connected. Stay connected. Amen. Alright. Next, we have our International Life Group. Ayan po, this will take place on Wednesdays po. During Wednesdays, 12 midnight. If you have any questions po or gusto nyo sumama dito, meron kayong kamag-anak na nasa ibang bansa, you can contact Pastor Israel Magbanwa. And also yung mga team puyaters, mga mahilig pong magpuyat, welcome din po kayo na umattend po sa ating International Life Group. Yes. Next. Ayan, meron po tayo mga newbies, mga Para first sa ating timers mga po. first timers, pwede po bang tumayo si Ma'am, si Ate Melanie Bulataw, invited by Pastor Jeremiah Tuliao. Hello. Church, alam na po natin. Meron pa pala. Brother Michael Umagdam, invited by Sister Teresa Joy Soriano. Pwede pong tumayo. Ayan. Yun. Palakpakan naman Palakpakan po natin sila. And church, Ayan, so, pwede po bang tumayo si Miss Melanie at si Kuya Michael? Ayan. So, alam na natin, church. In 1, 2, 3. welcome. Welcome! We're so glad you are here. Masaya po kami na nakasama po namin kayo dito. So, hopefully, next week, kasama po namin ulit kayo dito. Tuloy-tuloy po ang inyong pag-attend. So, maaari po ba kayong tumayo ulit? At nakikita niyo po ang ating napakagandang buntis, si Sister Angie. Ayan po sa likod na ayan po, sama po tayo sa kanila. At meron pong surprise. So ngayon naman po, dadako po tayo sa ating favor confession. Dahil di ba kapag si Lord inaalala niya tayo as we were remembered by God, di ba, we will be able to receive the favor of God in our life. So, mari po ba namin hilingin na lahat po tayo ay tumayo and let's all declare the favor of the Lord sa buhay natin with conviction because there is power in declaration. There is power in our words. Amen? Amen. So, in 3, 2, 1, go. In the name of Jesus, I am the righteousness of God. Therefore, I am entitled to covenant kindness and covenant favor. The favor of God is among the righteous. The favor of God surrounds the righteous. Therefore, it surrounds me everywhere I go and in everything I do. I expect the favor of God to be in full manifestation in my life.
Never again will I be without the favor of God. It rests richly upon me, it profusely abounds in me. I am a part of generation that is experiencing God's favor, immeasurably, limitlessly, and surpassingly. Therefore, the favor of God produces supernatural increase, promotions, restoration, honor, increased assets, greater victories, recognitions, prominence, preferential treatments, petitions granted, policies and rules changed, and battles won in which I do not have to fight. The favor of God is on me and goes before me. Therefore, my life will never be the same. This is the year of God's favor in my life. That is the favor of God. In Jesus' name, amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Amen. We thank you so much, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Minsan pa tayo po ay sama-sama magpasalamat sa ating Panginoon. Sa loob po ng isang minuto, ipagpasalamat po natin ang narinig po nating mensahe, ang salita ng Panginoon. Hallelujah. We thank you, God. Maraming salamat, Panginoon. Lord, na kami po ay binigyan mo ng lakas, binigyan mo kami, Panginoon, ng kapayapaan, ng kagalakan, at tinanggap ang iyong salita, Panginoon. Lord, alam namin, O Lord God, na sa buong linggo na amin tatahakin, ito ang magsisilbing gabay po namin, Panginoon. Hallelujah. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Patuloy natin tanggapin ang masaganang pagpapala at bendisyon ng ating Ama sa langit at sa ngalan ng ating Panginoong Sus at banal na Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon. Lord, minsan pa, hiniling po namin ang iyong bendisyon sa amin, pagpapala sa amin, at maging sa amin tatahakin sa buong linggo, God. Hiniling po namin ang iyong gabay, Panginoon. Higit sa lahat, ang presensya po ninyo, Lord. At salamat, Lord God, sa aming pong pagkarinig ng iyong salita, Lord. Hindi po namin susundin, O Lord God, ang aming sarili. Hindi namin susundin kung anong aming nararamdaman, Lord. Kundi ang aming susundin, walang iba, ang iyong kalooban, O God. At man ang papagawa mo sa buong linggo na ito, naririto po kami, Panginoon, handang ibigay para sa iyo, Panginoon. We give you glory, O Lord God. Salamat, Lord, sa bendisyon na amin na po natanggap sa pamagitan ng iyong salita. At patuloy namin hinihiling na dadalo ito sa aming tahanan, dadalo ito sa aming pamilya. At salamat, Lord, na pinagpala niyo na po kami, pinagaling na po ninyo kami, pinalakas na po ninyo kami, O God. And we thank you, Lord, sa buong linggo na ito, tatanggap ang bawat isa ng pagpapala mula sa iyo, O God. Maraming salamat. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. At lahat po ay pinagpala. Magsabi po ng Amen. Amen. God bless everyone. Magkamayan po tayo at sabihin po natin na Shalom. Mga kabataan, magmano na po sa mga nakakatanda. God bless. God bless HOP family. God bless.